Ito raw ang pinakamatamlay na trade deadline. Bakit kaya? Pero bago yan mga idol, eto muna. Nananatiling untouchable itong si Moses Moody sa mga usapang trade. Ayaw ng Golden State Warriors na siya ipakawalan. Magaling itong si Moses Moody, napakahalaga ng kanyang chemistry mga idol. Bihira ka lamang na makakita ng isang malalarong nagkiklik in ang chemistry. At kung tutuusin maganda naman yung kanyang naibibigay na kontribusyon para sa Golden State Warriors. Kaya napaka-importante niya para sa kanila. At isa pa, yung kanyang kontrata, napakamura lamang. 13 million ang ibinabayad ng Golden State Warriors sa kanya. Bawat taon po yan, kaya napakamura nitong si Moses Moody at napakalaki po ng kanyang naibibigay. Sobra-sobra pa sa halaga ng kanyang kontrata. Kaya sa ngayon marami ang nakakaintindi na kahit na isa man siya sa mga gustong hingin ng mga kupunan para sa isang package trade ay ayaw pa rin naman siyang ibigay ng Golden State Warriors. Dinistorbo naman daw ni CJ McCollum ang Atlanta Hawks sa kanyang pagpunta. Sa ngayon sila nasa play-in bracket pero sila'y nasa huling pwesto na. Dinestorbo ni CJ McCollum itong rotation ng Atlanta Hawks. Hindi naman po pwede na siya ibangko sapagkat bago lamang siya doon. Kaya kahit papano ay pinapalaro siya despite na mayroong mga problema sa kanyang pagdating. Nasira niya yung koneksyon kay Jalen Johnson. Minsan hindi na po nabibigyan ng bola si Johnson mga idol. Isa na doon sa kanilang laban kontra Milwaukee Bucks kung saan naghihintay lamang si Johnson na siya ipasahan. Pero hindi ito pinasahan ni CJ McCollum at pinilit niyang itira yung kanyang gustong gawin. Mayroong karapatan itong si CJ McCollum na gawin yan. Kaya nag-a-adjust itong si Jalen Johnson sa kanya. Medyo nadistorbo ang kanilang chemistry. Kung si Trae Young ay nagagawang maibangko nitong Atlanta, itong sa CJ McCollum ay hindi sapagkat ulitin ko, bago pa lang siya. Sa ngayon naman ay kanilang naipanalo ang kanilang latest na laban kontra Indiana Pacers. Itong si McCollum mismo ang nanguna, 23 points at si Koloko 12 points. Samantala, eto na ba yung pinakamatamlay na trade sa ngayon mga idol? Na-injured si Ja Morant, Anthony Davis, Jimmy Butler at itong si Giannis. Kaya paano raw makakapag-trade ang mga kupunan kung na-injured ang mga malalaking pangalan sa ngayon na mainit sa usapang trade? Kung kailangan mo kagad silang makapagbigay ng impact, syempre hindi mo sila kukunin. Pero kung long term naman ang pag-uusapan, sapagkat hindi rin naman magtatagal at gagaling din naman sila, syempre walang problema kung sakaling sila'y na-injured man. Sa kanilang apat dito, itong si Butler lamang ang untouchable. Itong si Ja Morant gustong i-trade ng Memphis. Itong si Davis naman gustong i-trade ng Dallas. Itong si Giannis naman pagod na sa ngayon sa Milwaukee Bucks. Although hindi naman siya papakawalan ng Milwaukee Bucks, pero kung sakaling magre-request po ng trade itong si Giannis, katapusan na ng Milwaukee. Kung sakali lang, kung ikaw ay isang GM sa mga team na to, pipiliin mo bang mag-trade kahit sila'y injured? I-comment lang.